dumating na ang araw na kung saan kami ay ililibing. Wala po sa aming ataol. Wala pong itong kabaong. Wala rin po kaming nicho. Kapag po ang isang Muslim ay namatay, meron lamang po kaming hukay. Yung hukay na ito po ay kakasya yung mga taong maglalagay lamang sa hukay. Ang hukay po sa amin ay hindi diretsong hukay. Ang hukay po dito, ito po ay may uka. Upang yung tao ay ilagay doon. Kapag inilagay doon yung tao, isasalpak siya doon, lalagyan po ito ng tabing upang hindi mahulugan siya direkta. Kaya naiiwasan po yung pag-fall ng mga lupa direkta sa kanyang katawan. Ganun po ang pagrespeto doon po sa aming namatay. Sa ibang pananampalataya po, ang mangyayari po pag namatay yung tao, nakalagay siya sa ataol. Pagkalagay siya sa ataol, ang gagawin ng mga tao, di ba dyan po sa may buluran? Biliran. Buluran? O sa may sementeryo. Di ba meron po dyan living na patong-patong? Marami pong kahit po tayo, nami-misconceive yung tao. Or kahit sa simple dictionary, nagkakamali tayo. Brother, saan ka galing? Nakipag-living ako. Saan ba nilagay yung namatay? Nilibing ba? O dun sa may patong-patong yung apartment? Kung siya ay inilagay sa patong-patong, hindi siya nailibing. Siya ay naisilib. Kasi ang ibig sabihin ng libing, meron kang hinukay at meron kang ibinaon. Therefore, kung ikaw ay may ibinaon, natural, meron kang inilibing. Sino yung naglibing? Ang Muslim. Sino ang nagsilib? Yung ibang pananampalataya. Kaya po dito nagkakaroon ng pagkakaiba. Isa pa po sa mga nagiging problema namin, yun pong mga tao na yumakap sa Islam. Dahil hindi alam ng mga kamag-anak na ito'y nag-Muslim, ayaw ibigay yung bangkay. Ayaw ibigay sa amin. Meron naman itong Last Will and Testament. Meron itong supporting documents na conversion paper. Nagkakaroon sometimes ng commotion. Dahil ayaw nilang ibigay. Anong ibig sabihin po nun? Sa aming kung pananampalataya, kapag ikaw ay yumakap sa Islam, hindi ka kapatid ng David ka sa Mindoro. Kapatid ka ng lahat ng Muslim sa buong mundo. Kung ikaw ay Muslim dito sa Mindoro, hindi ka kaiba sa Muslim sa Maynila. Hindi ka kaiba sa Muslim sa Mindanao. Ikaw ay Muslim din, nakagaya namin. Kung nag-Muslim ka ngayon, hindi ibig sabihin na huli kang Muslim. Yan ngayon ka lang yumakap. Ngayon ka lang bumalik. Dahil ang dati mong kalagayan, nung ikaw ay ipinanganak na Muslim. Kung bakit nawala ang pagka-Muslim? Dahil sa ating mga magulang. Anong ibig sabihin po nun? Meron po tayo tinatawag na pagpasok sa religion. At alam kong marami po sa inyo ang naka-experience niyan. Ako po ay dating born-again Christian. Pentecostal born-again Christian. Ako po ay lumaki sa lugar ng Tayuman. Kung nakapunta na po kayo sa lugar ng Maynila, ang aking pong lugar ay sa harapan mismo ng karagahan ng kabayo sa San Lazaro. Yun pong lugar ng Tayuman sa San Lazaro. Yan po ay isang lugar na kilala sa tindahan ng mga rekulto. Pag pumunta po kayo ng Maynila, yan po yung pinakasikat na lugar na bentahan ng religious articles. Andyan din po yung cattle trade Manila. Kaya yung lugar po na yan, para po akong manatili sa pagiging religion ko doon. Napakalawak po ng daan. At parang pasukin ko ang Islam, napakasikip lamang po nito. Pero pinagsimikapan ko po itong alamin. Pinag-aralan ko po ito, at nung pag-aralan ko ito, sumunod po after ilang buwan, sumunod na po ang aking buong pamilya. Sumunod po ang aking mga kapatid, ang aking nanay, ang aking lola, pati po ang aking mga tito. As in buong clan na po kami. I am the first Muslim in my community, in my barangay. Meron po kaming, sa tabi ng bahay namin, meron kaming chapel. When I became Muslim and I embraced Islam together with my family, akala ng mga tao, yung bahay na tinitirikan namin, akala nila yung bahay na yun ay gagawin namin mosque. Sabi namin hindi. Because ang Islam ay nagtuturo ng kapayapaan. Yumakap kami sa Islam, at kahit ito sa lupa namin, ito ay chapel na itinayo ng aming mga ninuno. Ituloy ninyo ang misa. Ituloy ninyo kung ano yung mga practices na ginagawa nyo dyan. Sinurrender namin ang susi sa barangay, at hanggang ngayon ay existing siya. We are living in harmony. Sa anong paraan? Dahil nga, ang Islam ay nagtuturo ng kapayapaan. Ang Islam ay nagtuturo ng tamang pamumuhay sa mundo ito. Kaya po na sinabi ko sa inyo, marami kaming na-encounter. Pati po yung paglilibing ng patay, marami po kami na-encounter. Pero po ako na-encounter na nagbabato ng bote, nagbabato ng bato,
para lang makuha namin ng patay. Meron naman na napakasimple lang. Kaya nga po, pinaliliwan natin saan pa tayo nagkaiba. Ito po ang bagay na dapat nating maintindihan. Sa amin po, ang karapatan ng kapatid na Muslim, ang karapatan ng kapitbahay na hindi Muslim, at ang karapatan ng mga namumuno, lahat po yan ay nire-respeto namin. Ganyan po ang pagsunod na amin sa kinauukulan. Kaya po, yung susunod na tagapagsalita ay si kapatid na Sulaiman. Kaya po, kung may mga bagay po na nasabi ako sa inyo, na nakasakit ng inyong damdamin, ako po humingi ng kapatawaran dahil ako po tao lamang. Subalit kung may bagay man po na kung saan nakapagbigay sa inyo ng aral, at handa po kayo magtanong mamaya, inshallah, ay magtanong po kayo. No? Kung may aral po kayo natutunan at ito'y batid ninyo na katotohanan, wala po tayong dapat pasalamatan, kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanyang wala. Maraming salamat. Sunod naman po si Brother Ustad Sulaiman din ho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, ako ay dati rin Romano Katoliko. Bicolano po ako. Ako po ay dating teacher, secondary school teacher. Christian name ko is Alberto, Mr. Alberto B. Flordelis. Dati po ako takot sa mga Muslim. Maliit pa ako, sasabihin ng tatay ko pagkatapos ng tanghalian, Alberto, matulog ka na. Hindi ka matutulog, tatawagin ko yung Muslim doon, puputulan ka ng ulo. Lumaki ako, takot ako sa mga Muslim. 1984, after 7 years, pagiging teacher, trabaho po ako sa Saudi Arabia sa National Guard, as plumber and pipe fitter. Doon ko po nakita ang katotohanan sa Islam. Isang Arabo po na sundalo ang nagbigay sa akin ng maliit na pamphlets, The Light of Islam. Doon ko nalaman na ang meaning ng Islam ay pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kagustuhan ng Diyos. At ang Muslim naman, kagaya ng sinabi ni brother, ay mga nilikha ng Diyos, may buhay o walang buhay na sumusunod sa Diyos. Nung malaman ko lang ang meaning na ito ng Muslim, sabi ko ang buwan, ang araw, ang bituin at ang mundo ito ay sumusunod sa Diyos. Sila ay matatawag na Muslim. Tayo naman lahat ay nabuhay na kagustuhan ng Diyos. At mamamatay din tayo kagustuhan ng Diyos. So whether we like it or not, ang ating katawan ay sumusunod sa Diyos, ang ating katawan ay Muslim. Sabi ko kung ito ang kahulugan ng Muslim tsaka ng Islam, napakaganda nito. Pero sabi ko, teka muna, dyan ka muna. Kasi maraming mga sariling tao ko, nasa Iglesia ni Cristo na, nasa born again, nasa Sabadista, marami, inaakit nila ako para pumasok din sa kanilang pinasok na reliyon. Sabi ko, hindi ako papasok sa anumang reliyon hanggat hindi ko nalalaman itong kinalalagyan ko ngayon bilang Romano Katoliko. Kaya ang ginawa ko, nung malaman kong meaning ng Islam, 1.5 years from Genesis to Revelation, pinag-aralan ko ng gusto ang Biblia. Kasi doon, sa trabaho ko sa Saudi Arabia, Maintenance and Operation Department. Pag wala ng job order, wala kaming trabaho. So maghapon lang ako magbabasa. Nung matapos ko ang Bible, within 1 year, 1.5 year, pinasa ko ang buong Holy Quran in English translation. 1 year and 2 months. Nasa chapter 5 pa lang ako ng Holy Quran. Sa September 17, 1987, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang translation ng meaning sa Ingles, O you who believe, intoxicant drinks in gambling, dedication of stones, divination by arrow, abomination of Satan's handiwork, excuses abominations that you may prosper. Satan's plan is to incite, imitate hatred between you and intoxicants in gambling,
and hinders you from remembrance of God and from prayer, will you not then abstain? O kayong maniniwala sa Diyos, ang pag-inom ng alak, ang pagsugal at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay isa sa mga abominasyon ni Satanas. Iwasan niyo yan para kayo umunlad. Ang pakay ni Satanas sa pinyo ng alak at pagsugal at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay magkaroon kayo ng galit sa kapwa niyo. Makalimot kayo sa Diyos at makalimot kayong magdasal. Ano hindi kayo titigil? Will you not then abstain? Nung mabasa ko itong verse na ito sa banal na Quran, umiiyak ako. Tumuturo ang luha ko, sabi ko, kasi wala akong ibang panalangin nun, kahit na ako Kristiyano pa. God, show me the right way. Nung mabasa ko yan, sabi ko, naniniwala ko na ito yung salita ng Diyos. At sabi ko, sumpaman, ikaw ang aking witness, na mula sa araw na ito, hindi ko napapalagyan kahit isang patak ng alcohol ang bibig. So that is September 17, 1986. Hindi pa ako Muslim nung mabasa ko yan. Napakaganda ng Islam, kapatid. So nung mabasa ko yan, sabi ko, Muslim na ako, pero nung makikita ko yung mga kasama kong mga Muslim, lalo na yung Muslim from Mindanao, sabi ko, kung ako'y magpo-Muslim, ito ba yung magiging mga kapatid ko? So, ang ginawa ko, sabi ko, para hindi ko kayang tanggapin na yung mga magiging kapatid ko ay, nandun nga, sinasabi na, ito ay hindi maganda, yung mga pag-uugali. Hiwalay na sila sa katuruan ng Islam. Tuloy-tuloy, yung pag-research ko hanggang maubos ko ang banal na Quran, hanggang pinag-isa-isa ko, yung 9 volumes ng Sahih Bukhari. So, 6.5 years yung aking research bago ako talaga tuloy yung nag-embrace ng Islam. After, napapasa ko yung isang authentically, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, the best among Muslims are the Muslims of my generation and the next and the next. Then after that, there will be Muslims who will be Muslims in names, but within their hearts are unbelievers. Muslim na lang sila sa pangalan, pero sa puso ay hindi na. At ito ang makikita nyo ngayon. Kaya kung gusto nyo makita ang katotohanan sa Islam, huwag nyo kaming tingnan ng mga Muslim. Baka kung hindi namin na ipapakita sa inyo, ang dapat ninyong makita sa amin bilang isang Muslim. Pag-aralan ninyo. Yung banal na Quran, 1,432 years ago, hanggang ngayon, walang pagbabago. Nandiyan ang original in Arabic. Million sa mga Muslim sa ngayon, sa ulado ng buong Quran, word for word in Arabic. Hindi yan nagbago. Wala kang mababasa sa banal na Quran according to. Ayon kay, wala. Lahat ito ay kaman. Napakaganda ng Islam. Pero yun na lang, paano tayong naging Kristiyano dito sa Pilipinas? Yung history ng Pilipinas, tingnan nyo. Manila Karaya, Sulaiman, ang Tondo kay Rala Candula, Bulacan kay Rala Valenzuela, Batangas kay Dato Puti, Mactan kay Rala Bulaco, buong Mindanao hanggang Luzon pag-aari ng mga Muslim. In fact, yung nasa logo ninyo, sino ang nasa logo ng PNP? Lapu-Lapu. Sino ba si Lapu-Lapu? To serve and to protect. Sino po protektahan? Yung dayuhan ng mga mananako o yung mga nitibo? Ito ang kailangan nating tandaan. Ito ang kailangan nating isipin. Sino ang dapat nating protektahan? Ito. Napakayaman ng ating bansa noon. Kinakanta natin, bayang Magilew, perlas ng silangan. Mayaman pa ba ang Pilipinas sa ngayon? Nang dahil sa mga ibang paniniwala. Ito yung totoo. Paano naging Kristiyano ang Pilipinas? Kilala niyo si Yoyo Villame? Sabi niyo, when March 16, 1521, when the Philippines discovered by Magellan, the people were baptized under the name of Christ, and that's the beginning of our Catholic life. When Magellan stayed in Mactan to Christianize them everyone, but Lapu-Lapu met him on the shore and told Magellan to go back home. Then the battle began at noon. Bulus Spear versus Galen Cannon. But when Magellan was set in his knee, he pulled down and cried, "Oh mother, mother, I am sick." Ito yung totoo, kapatid. Ito yung totoo. Kung hindi dumating mga Kastila nagdala sa atin ng Kristyanismo, hanggang ngayon, mga Muslim tayo.
Kaya nga sabi ni Jesus Christ, peace be upon Him, sa Biblia, buksan ninyo ang Biblia, John chapter 16, verse 12 to 13. Ang sabi ni Jesus Christ, peace be upon Him, I have yet many things to say unto you, but you could not bear them now. But when I leave, I will pray to the Father. He will send you another comforter, even the Spirit of the truth. So seek the truth, and the truth will set you free. Hanapin niyo ang totoo. Ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Ano nga bang totoo? Sino nga ba si Jesus? Sino nga ba talagang dapat nating sambahin? Sino nga ba ang dapat nating sambahin? Biblia. Buksan natin ang Biblia. Genesis chapter 1 verse 1. In the beginning, God created the heavens and the earth and all things between it. Sabi ko sa mga pastor, alam niyo yung ibig sabihin ng all? Kung nilikha na ng Diyos ang lahat ng bagay, kasali din si Jesus. Kasali tayo at kasali lahat ng mga santo-santo. Ngayon, sino ang dapat nating sambahin? Yung naglikha o yung kapwa natin nilikha? Masakit to sa inyong mga kapatid, pero ay salita ng Allah na nasa banal na Quran. Sinabi niya sa kanyang translation ng meaning sa English, human being, if they will not use the reason and their intellect, they will be worse than animal. Gusto niyong tawagin, masahol pa sa hayop. Walang hayop na sumamba sa kabuhayop, mga kapatid. Pero ang tao na may isip, pag hindi ginamit ang isip nila, sasambahin nila yung kapwa nilikha, hindi yung tagapaglikha. Pinakauna sa 10 utos ng Diyos kay Moses, walang ibang sasambay kundi isang Diyos. Basahin niyo yung Biblia, Exodus chapter 20 verse 2 to 3. Thou shalt not worship other God than me. I am a jealous God. At huwag kayong gagawa ng anumang bagay na kawangis ng nasa lupa sa inyong sasambahin, dahil akong inyong Diyos ay mapanibuguing Diyos at dinadalaw ko hanggang sa ika-4 na salinlahi ang kasalanan ninyo na sumamba kayo sa ibang Diyos maliban sa amin. Ang mensahe niyan ay mensahe ng lahat ng propeta, mula kay Adan hanggang kay Jesucristo, hanggang sa huling propeta, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is to worship God alone, ng pagsamba sa nag-iisang Diyos.